Tulad ng mga linya sa isang pelikula, kapag nagkamali ba ang isang nanay, hindi na siya ina. Nanay pa rin siya, hindi ba? Yun nga lang, nagkakamali din tulad ng lahat ng tao. Yan ang mismong nangyari kay Alias Maria. Napabayaan ang pamilya at 8 anak niya dahil sa droga. At ngayong siya'y nakakulong. Pagsisisi ang laman ng puso niya. Babawi siya sa mga nawala sa kanya dahil ito ang bagong buhay para kay nanay. 5 letra, 1 salita. Nanay, ang taong pinagkakautangan natin ng buhay. Pero paano kung si nanay ang naging pasaway? Sapat bang dahilan na siya ay husgahan, mawalan ng respeto at pagmamahal? May lugar pa rin ba ng kapatawaran at pagtanggap muli sa isang nanay na matindi ang naging pagkakamali? Ganito ang kwento ng isang ina na nagkamalit nagkaroon ng mga pagkukulang bilang nanay sa kanyang pamilya. 7 taon na ang nakakaraan. Isang madilim na pangyayari ang sinapit ni Alias Maria, isang napariwarang ina. Kasagsagan noon ng war on drugs. May karapatan kayong manahimik, may karapatan kayong kumuha ng abogado ninyo. Mama na po kayo. Ma'am, sama na lang po kayo. Sige na ma'am, sige na. Inaresto at kinasuhan ng paglabag sa batas ng paggamit ng iligal na droga si Maria. Natokso po ako na mas madaling kumita ng malaking pera sa maling paraan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, 90% ng persons deprived of liberty o ng mga nakakulong, ang kanilang kaso ay illegal drugs. Upon admission po ng ating pong mga PDL, so nandiyan na po yung medical assessment para po sa kanila. Then after po niyan, meron din pong tinatawag na psychiatric assessment and or counseling. Yun po yung ibinibigay ng ating mga psychologist, psychiatrist para maibsan po yung kanila pong mga nararamdaman, mga dinadalang bigat. Para sa isang ina na naligaw ng landas na si Maria, ang kanyang mga kakosa at tulong ng BJMP ang nagsilbing gabay sa kanya para magbagong buhay. Kung hindi dahil sa kanila, malamang nawalan na siya sa tamang pag-iisip. Mahirap po bilang isang ina na hindi mo po mayakap yung anak mo sa tuwing nalulungkot ka at naiisip mo sila. Napakahirap po para sa akin sa ganitong sitwasyon. Sa kinasasadlakan niya ngayon, malalim pala ang pinagdaanan ng kanyang tunay na buhay. Pangatlo sa 4 na magkakapatid si Maria. Maaga siyang namulat sa kakapusan ng buhay. Nagtitinda po ako ng mga frozen foods. Dinideliver ko po yun sa buong barangay namin, iniikot ko po yun. Kaya po, nabuhay ko yung mga anak ko, napalaki ko po sila sa ganong paghahanap buhay ko po. Lahat po ginagawa ko, kumita lang po ng pera. At para mapunan lahat ng wala sa kanya, ay kinailangan niyang gumawa ng paraan para kahit papaano'y kaginhawaan man lang ang kapalit, ang mismo niyang katawan. Ayon sa kanyang nanay na si Aling Isabel, hindi nakatapos ng high school ang anak na si Maria. Naging mailap din sa kanya na matanggap sa disenteng trabaho. Kano ba? 1,000. Ay na. Mama, kukuha ka ng requirements, kukuha ka ng lahat. Saan nakukuha, ma? Tapos pagka mag-a-apply ka for waiting, hanggang sa hindi ka naman tawagin. Pero
Pero sadyang malapit siya sa tukso. Kumakaway sa kanya ang pera sa mga oras na kailanganin niya, kapalit ng sandaling ligaya na ibinibigay niya sa mga lalaki. Pero tulad ng iba, na-inlove din si Maria at nakipag-live-in. Yung kinakasama niya yun, alam yung trabaho niya, pero kunisinti siya kasi siya rin yung bumubuhay dun sa lalaki. Grabe pong pagmamahal niya dun, kahit binubugbog po siya. Pero kakambal na yata niya ang yuha at sakit dahil kapareho ng kanyang estado sa buhay, minalas din daw siya sa pag-ibig. Nagkahiwalay sila ng kanyang unang karelasyon. Pero sadyang uhaw si Maria na maranasan ang totoong pagmamahal. Hindi tumigil ang kanyang puso sa pagbabaka sakali na makikita rin niya ang kanyang the one, anuman ang kanyang nakaraan. Nagmamahal po tayo, habang nabubuhay naman po tayo, walang katapusan magmahal. Naka-anim na asawa, dahil syempre wala pong perfect match eh. May mga relasyon po kasi na na hindi nag-work, kaya po mas maganda na lang mag-isa. Pag nabubuntis po ako, syempre hindi ko po ito pinapatanggal kasi po mahalaga po sa akin yung buhay. Dahil sa kabiguan, ang droga ang kanyang naging takbuhan. Isang maling paraan na kanyang inasahan at naging anay sa kanyang kalamnan na lalong sumira sa kanyang buong pagkatao. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong at kalaunan naging sanhi ng pagkahiwa-hiwalay nilang mag-iina. Lahat po ng pagkakamali naman, pinagsisisihan ko. Unang-una po, marami hindi man po ako best na mama, best na nanay sa buong mundo. Pero yung ikabubuting, bilang maging mabuting ina, naibigay yung mga pangangailangan ng anak, ginawa ko naman po. Sa dagok na ito, saan napunta ang kanyang mga anak? May kapatawaran pa ba si Maria sa kanyang inabandonang pamilya? Ang mga kasagutan sa masalimuot na totoong kwentong buhay ni Maria, malalaman na. Susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Habang nasa loob ng city jail, ang persons deprived of liberty na gaya ni Maria, tinutulungan ng BJMP na kumita ng sariling pera para sa kanilang mga kamag-anak. Paglilinaw ng BJMP, ang mga rehas at selda ay hindi katapusan o lugar ng paglilitis, kundi ito ay lugar para sa pagbabago, para muling bumalik sa tamang landasin at pananaw sa buhay. Dito, pag-asa ang nasumpungan ng napariwarang nanay. Naiwan kay Aling Isabel ang pang-anim na anak ni Maria at ang bunso na 6 na taong gulang pa lang. Ang ilan pa ay nasa ibang kamag-anak na punta. Pero kahit nakulong man, hindi naman daw tumigil ang pagiging nanay ni Maria sa kanyang mga anak. Meron po mga livelihood kaming ginagawa sa taas, kagaya po ng paggawa ng bag, eco bag. Sa isang tahi po, pag nabili po namin, kumikita po ako ng 300, 200. Iniipon ko po yung mga bawat kinikita ko. Kapag kumita po ako, tinatawagan ko po yung anak ko na, "Anak, punta ka dito para mabigyan kita kahit pambaon-baon lang." Matagal-tagal nang hindi nadadalaw si Maria ng kanyang mga mahal sa buhay. Matinding pangungulila bilang isang ina ang kanyang nararamdaman at ang mayakap ng mahigpit ang mga anak ay sapat na para sa kanya na magpatuloy sa buhay. Siyempre po, bilang isang ina, yung pinaka-worst sa buhay mo na hindi mo maibigay o magampanan yung bilang nanay mo, mayakap mo yung pangangalaga na kailangan na ibigay mo bilang isang ina sa anak. Pero hindi ko po hinahayaang maging hadlang yon. Kahit nandito po ako sa piitan na ito, hindi ko po hinahayaang maging hadlang yung kalungkutan ko na hindi ko kahit paano magampanan yung magiging isang ina ko.
Ngayong ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ina, hinanap ng Rated Corina team ang mga anak ni Maria para maibsan ang kanyang kalungkutan at hindi naman kami nabigo. Mahal na mahal kita. Miss ko na po siya, magbago na siya, nahihirapan na po ako. Walang nanay. At sa araw na ito, isang sorpresa ng pagbisita ang pasalubong namin sa kanya. Kasama si Aling Isabel at ang kanyang 2 anak. Nanay pa rin talaga si Maria dahil kita sa kanyang mukha ang saya nang makita niya ang kanyang mga anak. Sa pagdaan ng panahon sa bilangguan, iisa lang ang tanging ipinagdadasal ni Maria. Ang dumating ang pagkakataon na siya ay muling makakalaya at makabawi sa pamilyang minsan niyang napabayaan. Ito na po yung huling pagkakakulong ko. Ayoko na po dahil marami na po akong pagkukulang sa mga anak ko na gusto kong mapunan. Hindi rehas ang magkukulong sa pagmamahal ng isang ina dahil gaano man kadilim ang pinagdaanan ni Maria. Handa siyang magtiis daw ng tamang oras para muling makasama ang mga anak. Sabi ko po sa Diyos, idinadasal ko po sa Kanya na sana po bigyan niya po ako ng katatagan ng loob, malampasan lahat ng pagsubok. Bigyan niya ako ng taong makakatulong sa akin na makapag-umpisa ako, yung taong dadala sa akin sa tama. Napundi man ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kanyang tahanan. Hindi naman nakalimutan ng kanyang puso na muling bumawi at magbagong buhay. Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili Kit. Ayan. Kili-Kili Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili-Kili.